Sa gitna ng ingay, siya ang tahimik kong mundo. Grade 9 ako noon, tahimik lang sa klase. Hindi kasi ako yung tipo ng estudyanteng sumasali sa mga ingay ng hallway o sumasabay sa mga usong kalokohan. Basta ako, tahimik lang. Hanggang sa dumating si Jackson, bagong transferee, confident, maingay, parang may sariling spotlight. Lahat napapalingon sa kanya. Bagong student to, bulong ni Mia habang nakangisi. Type mo yan. Type mo yan dyan. Hindi mabilis kong tanggi. Pero sa totoo lang, may kakaibang hatak sa kanya. Or may kakaibang hatak siya. Para bang may bigat yung presensya niya na hindi mo basta mababaliwala. Sa birthday ni Mia nagsimula ang lahat. Maliit lang ang handaan sa resto bar. May ilaw, may tugtugan, may tawa, may alak at kahit bawal pa sa edad namin. At doon nakita ko si Jackson. Lasing pero mas totoo. Si John! Sigaw niya habang nakatayo sa gitna. Si John ang mahal ko. Natahimik ang lahat. Tumingin sila sa akin. Namula ako. Hindi alam kung matatawa o mahihiya. Hoy, lasing ka na! Sigaw ni Celine. Ngumiti si Jackson. Tumingin sa akin at sabay sabing, lasing ako, pero lasing sa kanya. Tawang lahat, pero ako, parang gusto kong huminto ang mundo. Kinabukasan hindi ko siya matingnan, pero siya yung unang lumapit. Na-offend ka ba kagabi? Tanong niya. Hindi, medyo awkward lang. Ngumiti siya. Totoo yung sinabi ko. Natahimik ako. Hindi ko alam kung paano sasagot. Kasi sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano itong nararamdaman ko. Lumipas sa mga araw, mas naging close kami. Sa bawat kwentuhan, tawanan, asaran, unti-unting nasanay akong may Jackson. Jan, tara sabay tayong umuwi. Jan, gusto mo ba na kape? Jan, gising ka pa ba? Hanggang sa mga Jan, ingat ka. Ingat ha, ay nagiging dahilan ng ngiti ko gabi-gabi. Hindi alam ng iba pero may mundo kami ni Jackson na sa amin lang umiikot. Mga tingin na hindi kailangan ng salita. Mga simpleng chat na puno ng ibig sabihin. Minsan, tinanong ko siya, bakit mo ginagawa to? Ngumiti siya. Kasi gusto kong iparamdam sa iyo kung gaano ka-espesyal. At doon ako tuluyang nahulog. Pero gaya ng lahat ng mga gandang bagay, nagsimulang magbago ang lahat. Hindi na siya pumapasok, hindi na siya tumatawa. Madalas kong makita, tulala, tahimik, parang may mabigat na pasan. Hanggang sa marinig ko ang usap-usapan. Si Jackson daw gumagamit. Para akong binuhusan ng malimig na tubig. Hinintay ko siyang pumasok. At nung nakita ko siya sa likod ng gym, halos hindi ko siya makilala. Diyan, umalis ka na. Huwag ka nang madamay. Hindi kita iiwan, Jackson. Ngumiti siya. Kung mahal mo ako, layuan mo ako. At doon ako unang nasaktan ng totoo. Wala na akong balita sa kanya. Walang good night, walang tawanan, walang mga mata na nagtatagpo. Sabi ni Mia, John, baka kailangan mo rin siyang bitawan. Pero paano mo bibitawan yung taong natutunan mong maging tahanan? Panibagong taon, panibagong simula. At doon ko nakilala si Aren. Tahimik, pero nakaka-comfort. Sa una, tropa lang. Pero sa bawat araw,
Unti-unti siyang nagiging dahilan para magaan ulit ang mundo ko. "John, mas okay ka na ngayon na," sabi niya. Ngumiti lang ako kasi may kausap na ulit ako. Minsan tinanong ako ni Aren, "Pwede ba akong pumasok sa puso mo?" Napangiti ako. Bakit, may slot pa ba? Kung wala, gagawa ko. Minsan nakala mo, kaya mo nang magmahal ulit. Hanggang sa maalala mo kung sino pa rin yung laman ng puso mo. "John," sabi ni Karel, nasa rehab si Jackson. Tahimik ako. Parang gusto kong umiyak pero may parte ng puso kong nagsasabing, at least may chance pa siyang gumaling. At yun ang una kong dasal. Hindi para bumalik siya, kundi para gumaling siya. Graduation na. Habang umaawit ng school hymn, naisip ko lahat ng nangyari. Si Jackson, si Aren, lahat ng sakit at saya. At habang nakatingin ako sa stage, naramdaman kong may luha sa mata ko. Hindi dahil sa pagtatapos ng school year, kundi dahil sa pagtatapos ng isang kabanata ng puso ko. Bagong school year, bagong section, bagong barkada. Sina Faith, Ara, Von, Cheska, Lian at Geneva. At doon ko nakilala si Noah. Mayabang, hambog, pero sa likod ng asta may kakaibang kabaitan. "Huy, ikaw yung tahimik, no? Bakit? Bakit mo naman naisip yun?" Kasi gusto ko yung tahimik. Sila kasi yung may lalim. Di ko alam kung asar yun o compliment. Pero sa unang beses, napatawa niya ako. Araw-araw kami nag-aasaran. "Crush mo ako, no? Ambisyoso. Bakit parang siloso ka?" "Hindi ako siloso." Ganun? Bakit parang gusto mong ako lang kausap mo?" Nakakainis, pero nakakatuwa. At bawat asaran, may kilig na hindi ko na maitago pa. Ang barkada namin ay lumaki. May Lance at Roldan na. Mga barkada ni Noah. Lahat ng araw namin puno ng tawanan, pero sa gitna ng ingay nila, may mga sandaling nagtatama ang mga mata namin ni Noah. "John," sabi niyang minsan, "alam mo bang nakakatawa ka kapag galit?" "Hindi ako galit, pero cute ka pa rin." At doon na naman, puso kong tahimik lang, bigla na lang nag-ingay. Sa bahay ni Roldan, may inuman. Lasing si Noah, at ako yung piniling kausapin. "John," sabi niyang habang seryoso, "kahit lagi kitang inaasar, gusto talaga kita." Tahimik akong nakikinig sa kanya. "Lasing ka lang." "Hindi. Totoo to. Ikaw yung una kong inisip pagkagising ko at huling iniisip ko bago ako matulog." Tumahimik ang paligid. At sa pagitan ng tawa ng barkada, naramdaman kong may nagbago sa loob ko. Simula noon umiwas ako. Hindi dahil sa ayaw ko, kundi dahil natatakot akong maulit na naman ang sakit. "John, bakit iniiwasan mo ko?" "Wala, busy lang." "Hindi ako tanga, John. Alam ko natatakot ka lang." At tama siya. Natatakot akong magmahal ulit. Isang gabi, pauwi na ako galing library. Biglang dumating si Noah. "Hatid na kita," sabi niya. Tahimik kaming naglakad. "Chan," bulong niya. Hindi ko alam kung bakit sa'yo ako nahulog, pero gusto kong ipaglaban to. Tumigil ako. Sabay sabing,
Baka masaktan ka lang. At sabi niya, kung ikaw ang dahilan, ayos lang. Kinabukasan, sabay kaming naglakad papasok. Tumingin siya sa akin, seryoso. Jan, gusto kita. Hindi na ako magpapaligoy pa. Kahit anong mangyari, ako to. Yung lalaking handang mahalin ka. Napalunok ako. Hindi ko pa alam, Noah. At sabi niya, okay lang. Hihintayin kita. At doon ko naramdaman ulit yung peace na matagal kong hinintay. Masaya na ulit ako. Hindi pa kami pero parang may kami. Masaya sa simpleng kwentuhan, sa tawanan, sa presensya niya. Sabi ni Geneva, Jan, parang iba ka na ngayon ah. Ngumiti lang ako. Sabay sabing, siguro kasi may nagpatunay na deserve ko ring mahalin ulit. Minsan nalala ko pa rin si Jackson. Hindi dahil gusto ko pa, kundi dahil siyang unang nagturo kung paano magmahal ng totoo. Pero habang nakatingin ako kay Noah, alam kong iba na ako ngayon. Mas matatag, mas marunong, mas marupok, pero mas totoo. Anong iniisip mo? Tanong ni Noah. Pass. Ako. Present. Ngumiti siya. Hinawakan ang kamay ko, sabay sabing, at sana, future. At doon ko na-realize, kahit ilang beses tayong masaktan, darating at darating din yung taong ipaparamdam sa'yo na ligtas ulit magmahal. Kaya minsan, di natin kailangan ng perpektong tao. Kailangan lang natin ng taong kayang manatili, na kahit sa gitna ng ingay, siya pa rin yung tahimik mong mundo. Gumaganda ang paligid kung bawat tao ay puno ng pag-ibig. Napapawi ang bigati, masilayan lang ang iyong ngiti. Okay, gandang isipin ang isang mundong puno ng pag-ibig.